Dalawang LPA o Low Pressure Area binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Isa rito ay naging ganap ng bagyo. ITCZ o Intertropical Convergence Zone patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa at nagbabadya ang unang bagyo sa buwan ng Nobyembre, ang bagyong Tino. Posibleng maglandfall sa Visayas sa mga susunod na linggo. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Kung bago ka lang dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi ka updated sa panahon, sa bagyong papasok, ulan sa inyong lugar at mga weather advisories mula sa DOST Pag-asa at sa iba pang international agencies. Ngayong November 1, habang marami ang bumibisita sa sementeryo para sa undas, may dalawang low pressure area o LPA na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Isa rito ang LPA 10J na mababa pa ang tsansang maging bagyo at ang isa naman ay LPA 10I na ngayon ay opisyal lang naging Tropical Depression Tino ayon sa Japan Meteorological Agency o JMA. Mga kababayan, ayon sa DOST Pag-asa, ang LPA o Low Pressure Area 10J ay huling namataan sa layong 160 kilometers kanluran ng timog kanluran ng Coron, Palawan. At ito ay kasalukuyang naka-embed sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, habang ang amihan o Northeast Monsoon naman ay patuloy na umiihip sa Extreme Northern Luzon. At narito ating forecast weather by area. Sa Palawan, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat-pagkulog dahil sa low pressure area o LPA. Mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslide. Sa Cagayan, maulap din na may kalat-kalat na ulan dulot naman ng shear line. Sa Batanes, bahagyang maulap hanggang maulap na may mahinang pag-ulan dahil sa amihan. Sa Visayas, Mindanao, Bicol at natitirang bahagi ng Mimaropa, bahagyang maulap hanggang maulap na may panakanakang thunderstorm dulot naman ito ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, karaniwang mainit sa umaga tapos biglang uulan sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorm. At may babala po tayo ng posibleng flash flood o landslide sa mga lugar na nakakaranas ng malalakas na pagbugso ng ulan. At para sa ating wind and sea condition, sa Northern Luzon, katamtaman ang hanggang malakas na hangin sa northeast to east na may bahagyang maalon hanggang maalon na karagatan na 1.5 hanggang 2.8 metrong taas. Sa Visayas at sa natitirang Luzon, banayad hanggang katamtaman southwest to southeast, slight to moderate seas. Sa Mindanao, banayad hanggang katamtaman west to southwest winds, slight to moderate seas. At para sa ating temperatura, minimum temperature 25.6 degrees Celsius na itala kahapon ng alas 5:30 ng umaga at ang maximum temperature ay 32 degrees Celsius na itala naman bandang alas 2 ng hapon. Ang araw ay sisikat mamayang alas 5:52 ng umaga at lulubog naman ito mamayang alas 5:28 ng hapon. Ngayon naman mga kababayan, tutok tayo sa seryosong bahagi ng ating ulat, ang binabantayang Tropical Depression Tino PH. Ayon sa JMA o Japan Meteorological Agency, ang dating Low Pressure Area 10I o LPA ay lumalakas at naging ganap na bagyo sa silangang bahagi ng Mindanao. Ika-20 bagyo sa taong 2025 at ang unang bagyo naman ngayong buwan ng Nobyembre. At narito ang ating forecast track. Inaasahang kikilos ang bagyong Tino pakanluran papalapit sa Eastern Visayas o Caraga. Posibleng maglandfall sa Martes, November 4 sa Eastern Visayas at tatawirin naman ang Kabisayaan hanggang Northern Palawan pagsapit ng Miyerkules, November 5. Ang insensitive forecast nito ay base sa model comparison ng JMA, ECM, WF, JTWC. Mataas ang posibilidad na si Tino ay magiging isang malakas na bagyo o typhoon category bago maglandfall. May posibilidad din ito'y mag-intensify para maging isang super typhoon level kung tatama ang kondisyon ng dagat. Mataas ang sea surface temperature at mababa ang wind shear. Kung titignan natin mga kababayan, halos pareho ang senaryo nito sa mga bagyong tumatawid tuwing undas
Madalas humihila na mas maraming moisture ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone, kaya kahit malayo pa ang bagyo, nararamdaman na ang ulan. Kaya habang maaga, siguraduhin nakamonitor tayo sa mga advisories, lalo na sa Eastern at Central Visayas. Alam nyo ba mga kababayan, noong mga nakarang taon, ilang bagyo rin ang tumama sa undas period. Ang bagyong Rolly noong 2020, isa sa pinakamalalakas na Category 5 Super Typhoon sa kasaysayang tumama sa Catanduanes noong November 1. Ang bagyong Quinta noong 2020, ilang araw bago ang undas, nagdulot ng malawakang pagbaha sa Luzon at Visayas. At ang bagyong Tomas naman noong taong 2018, humina bago maglandfall pero nagdulot ng mga pag-ulan sa Hilagang Luzon. Kaya hindi biro ang ganitong mga petsa. Habang marami ang bumibisita sa sementeryo, madalas ay dito rin dumarating ang mga bagyo sa ating bansa. At narito ating safety reminders, mga paalala sa ating mga kababayan. Una, mag-monitor sa mga official source tulad ng Pag-asa, DOST, NDRRMO at dito sa ating Pilipinas Weather Ngayon para sa real-time updates. Pangalawa, ihanda ang emergency kit, ang flashlight, battery, first aid at pagkain. Pangatlo, i-charge ang cellphone bago pa mag-brown out. Pang-apat, ilagay sa mataas na lugar ang mga dokumento at gamit o kaya laging handa, anytime pwedeng kunin kung nakatira sa mababang lugar. Iwasan muna ang bumiyahe sa karagatan kung malalakas ang hangin at alon sa inyong rehiyon. At narito ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. Mga kababayan, habang papalapit ang bagyo, huwag tayong magpanik. Maging handa pero manatiling may pananampalataya. Ang kalikasan ay di natin kontrolado pero ang ating pananampalataya at pag-asa sa Diyos ay sandata sa gitna ng unos. At yan po ating kabuong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, November 1, 2025. Mula sa dalawang LPA o low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ang isa ay naging ganap ng isang bagyo na tatawaging Bagyong Tino, ang number 1 na bagyo ngayong buwan ng November. At sa ating forecast weather vary area at forecast track ng Bagyong Tino sa mga susunod na araw o linggo. Kung nagustuhan ninyo ang update na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang ating channel. Sama-sama tayo maging handa, alerto at maalam sa panahon. Salamat sa iyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating Pilipinas Weather Ngayon. Patuloy po tayo maging alerto at tuparin ang ating mga safety reminders at lalo't higit, huwag magpanik. Patuloy tayong tumiwala sa ating Diyos na makapangyarihan na higit sa lahat. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, maging handa, maging ligtas, maging alerto. Ingat tayong lahat!